Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mas kinakabahan si Richilda sa ekspresyon ng mukha ni XP kumpara sa sasabihin ng doktor na tumingin sa kanya. Titig na titig ito sa kanya na tila ba mawawala siya kapag kumurap ito. Kulang na lang din ay pilitin ito ang doktor na ipakonfine siya sa ospital. Hindi rin ito binibitiwan ang kamay niya. Okay ka lang ba talaga, Richilda? Nag-aalalang tanong ni Mabel. Kasama nito si Frank na nakatayo sa paanan ng kama niya. Tahimik lang ito nakatingin sa kanya. Ano ba kayo? Okay lang talaga ako. Nosebleed lang ito. At saka, nagkakaganito talaga ako kapag sobrang init. She assured them. Noong bata pa siya, nagkakaganoon din siya tuwing summer at matindi ang sikat ng araw. Ang sabi ng doktor sa kanya noon, napuputukan daw kasi ang maliliit na nerves kapag mainit. Kasi naman itong si XP kung makapag-react, akala namin kung napaano ka na. Ani Mabel, I'm glad you're okay, sabi naman ni Frank. Dr. Makatangay, sigurado ka bang walang mali sa kanya? I mean, does she need further tests? Tanong naman XP sa doktor. Deadma ito sa sinabi niya. Ngumiti naman ang may edad na doktor. Relax XP, she's in good health. Nagkasabay lang ang puyat at ang init ng panahon kaya dumugong ilong niya. Pero ipinapayo ko pa rin hanggang maaari, iwasan muna niya ang masyado magpuyat. Kumain din siya ng tama. Sumasakit ang ulo niya, dagdag pa ni XP. Boss X, nakakailang tanong ka na kay doktor. Sinabi ng okay na ako. Mamaya niyan, pabayaran niya sa'yo bawat tanong mo. Biro niya kay XP. Mayaman ako, kaya ko siyang bayaran. Masungit na sagot nito sa kanya. Natawa ang doktor. Dok, pasensya na po kayo sa boss ko. Ganyan lang ho yata talaga yan, sabi niya sa doktor. Don't worry, sanay na ako sa kanya. Nakangiting sabi ni Dr. Makatangay. Kinuha na nito ang medicine bag. Mauna na ako sa inyo. Just call me XP when you need something. Paano kapag dumugo ulit ang ilong niya? Pahabol pang tanong ni XP. Naitirik na lang niya ang mga mata sa kakulitan ng binata. Nahihiya na siya sa inaasal nito. Just rest with your head elevated at 30 to 35 degrees and don't blow your nose for the time being. The rest naman ay naibiling ko na sa'yo. Baka ako na mag-nosebleed kung uulitin ko ang lahat ng iyon. Siya nga pala, mag-soft at cool diet ka muna para hindi matrigger ulit ang nosebleed. Anang doktor. Opo, marami pong salamat. Ihahatid na po namin kayo, Dok. Mukhang hindi maiwan ni XP yung pasyente natin eh. Biro ni Mabel at hinila na si Frank palabas ng pinto. Nang akmang babangon siya, ay pinigilan siya ni XP. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Babangon na, piloso pong sagot niya. Mahiga ka nga ulit, hindi ka aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. Utos nito sa tonong hindi mababali. Kaya ko na, at saka sabi ko naman sa inyo, normal sa akin ito kapag summer. Di ka na, balik na tayo roon. Sayang, mananalo pa naman sana tayo sa race kanina. Tantanan mo ang kaka-race na yan. Kapag nagpumulit kang bumangon, sasasantihin kita. Wala akong pakialam kung kaibigan mo si Mabel o kahit si Frank pa. Hala, napahinto siya at napatanga. Seryoso kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Kunot na kunot ang noong sabi nito. Sabi ko nga boss, dapat akong mahiga na mayaning katahimikan sa paligid. Wala pa rin itong suot na pang-itaas habang nakaupo sa tabi niya. Tila nawala na sa isip nito na magsuot ng panibagong shirt. Maya-maya ay hindi siya nakatiis. Baka gusto niyo magdamit muna. Nadidistract kasi ako. Baka ikaw magkasakit, dugtong niya. Tila noon lang nito na-realize na wala itong suot na pang-itaas. Sorry, iwan muna kita dito sandali. Punta lang ako sa kwarto ko. Magsusuot lang ako ng t-shirt at maliligo na rin. Huwag kang babangon kung ayaw mong mawala ng trabaho. Anito. Opo. Lumapit ito sa kanya at sa pagkagulat niya ay hinalikan siya nito sa noo. Halos dampi lang iyon pero parang inalog ang mundo niya. Pakiramdam niya
ay sasabog sa dibdib niya sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. "You scared the hell out of me there. Stay here, okay?" Malambing na bulong nito bago lumabas. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Nang makalabas na ito, ay bumangon siya at iginala ang paningin sa paligid. Noon lang niya napansin na dominant ang pink sa kwarto at tila pambata iyon. Naagaw ang pansin niya ng isang larawan na nakapatong sa isang bookshelf na nasa kanang bahagi ng kwarto. Nilapitan niya iyon. The little girl was so cute. Maputi ito at may biloy sa magkabilang pisngi. Bilog na bilog ang mga mata nito. Kandong ito ni XP habang nakadila ang bata sa harap ng camera. Biglang nag-flash sa isip niya ang sinabi ni XP kanina. "I have a 3-year-old daughter named Lilac." Natahimik siya, saka muling napatitig sa picture. Hindi kaya si Lilac ang kasama ni XP sa larawan? Hindi lang ba sinabi sa kanila ni XP, pero ito talaga ang may-ari ng beach resort na iyon? Pero kung iyon na nga ang anak nitong si Lilac, nasa ang asawa nito? O binatang ang mga ito? Nagtuloy sa ekspedito sa sariling kwarto, nakanugnog lang na kinaroroonan ni Richilda. Ang Shercon Ecology Park and Resort ay pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan nila ni Frank na si Adam. Noong college days nila sa San Beda, madalas silang asarin na 3 na triad dahil notorious daw sila. Wala nagkakamali bumangga sa kanila dahil maimpluwensya ang kanya-kanyang pamilya nila. Si Frank ay nag-iisang anak na tulad niya. Ang mga magulang nito ay nagmamay-ari ng malaking multimedia company sa bansa. Samantala ang mga magulang naman niya ang humahawak na isa sa pinakamalalaking real estate company sa bansa. Madalas na wala mga ito sa bansa para sa mga business meetings, kaya malaya niya nagagawa ang gusto niya. Sa kanilang 3, si Alden na pinakamayaman. Pag-aari ng pamilya nito ang ilang chain of hotels at 2 sikat na beach resort sa bansa. Ito rin ang pinaka-low profile sa kanila. Mas matanda ng ilang taon si Alden sa kanila ni Frank. Ito ang tumatayong kuya sa kanila ni Frank. Na makapagtapos, ay sila nang humawak ni Frank sa kanya-kanyang family business nila. Habang si Alden ay ibinuhos ang lahat ng panahon sa itinayo nitong resort. The resort was their haven, and it was the same for Alden's family. Nauna ito nagkaroon ng seryosong relasyon, kaya siguro ganoon na lang ang pagsisikap nito. Sayang nga lang at pilit niya iwinakse sa isip ang naalala. Kumuha siya ng damit at mabilisang naligo, pagkatapos ay lumabas na ulit siya ng silid. Hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin siya kay Richilda pagkatapos tumugo ang ilong nito. Sinaklot ng takot ang dibdib niya na makita niyang dumudugo ang ilong nito, kaya walang babalang tumalon siya mula sa itaas ng puno. Iyon ang ikalawang pagkakataong natakot siya ng ganoon at ayaw na niya masundan pa iyon. Paglabas niya ay nakita niya nakasandal si Frank sa dingding sa labas ng kwarto niya. Mukhang kanina pa siya nito hinihintay. "Can we talk?" Seryosong bungad nito. Tumango siya. May ideya na siya kung bakit siya gustong kausapin ito. Pinatuloy niya ito sa loob. "Tungkol saan?" "Tungkol sa nangyari kanina. Hindi ko pinakikialamanan ang mga desisyon mo at lalong hindi ko kayang saklawan ang mga iniisip mo. Gusto ko lang malaman kung ano talagang feelings mo para kay Richilda." Hindi agad siya nakapagsalita. "I care for her." Safe na sagot nito kapag kuwan. "Higit pa roon na nakikita ko. Guni-guni mo lang iyon pare. Kahit ikaw ang nasa sitwasyon ko, gagawin mong ginawa ko. Maybe, but judging from your reaction, I think you're..." "Ikakasal na ako, Francisco." Putol niya sa sasabihin nito. Lumambong ang mga mati nito nang tawagin niya itong Francisco. Ang kaibigan nilang si Alden ang nagpasimuno sa pagtawag dito ng Francisco. Tanging sila lang ni Alden ang pwedeng tumawag dito ng ganoong pangalan. Even Mabel knew that. Bumuntong hininga ito. "Walang pumipilit sa iyo na gawin ang desisyong iyan. Ang sa akin lang, walang masama kung pipiliin mo maging masaya. I'm happy with my decision. Hindi na magbabago ang pasya ko." Matatag na tura niya. Kahit sa sulok ng puso niya ay mayroon siyang pag-aalinlangan sa sinabi niya. Tumango-tango ito. "Alam ba ni Richilda ni kakasal ka na?" "Bakit pa?" "Huwag ka mag-alala. Wala akong planong ligawan siya. She can be happy with her boyfriend." Ngumiti ito, puno ng kahulugan. "Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo. As of last week, she's officially single. Baka kaya siya nagpupuyat ay dahil broken-hearted siya. Hindi kaya iyon din ang dahilan kung bakit nagdugo ang ilong niya?" Sabi ni Dr. Makatangay
Pwedeng stress ang dahilan ng pagdurugo ng ilong. What do you think? Naikuyom niya ang kamay. He couldn't bear the thought that someone hurt Richilda. Parang kailan lang ay nakita niya masaya magkasama ang mga ito sa mall. Pagkatapos ngayon ay mababalitaan niyang break ng mga ito. Tama ng ganitong usapan, humakbang na siya palabas. Hindi na muna siya tumuloy sa kwartong inookupa ni Richilda nang malaman niya kay Frank na sumilip muna ito roon bago ito pumunta sa kanya at mukhang okay naman na ang dalaga. Sumaglit muna siya sa mga kasamahan para ibalita ang lagay ni Richilda. Alam niya nag-aalala na rin ang mga ito, lalo ng production team dahil prinsesa ang turing ng mga ito kay Richilda. Okay na ba siya, sir? Salubong agad sa kanya ni Amber. Oo, salamat kanina. Nagpapahinga lang siya. We could join you later at dinner. Ang sipag-sipag kasi ni Ma'am Richilda. Kahit pwede siyang umuwi at iwan na sa amin ng trabaho, nagpupumilit pa rin siyang tumulong at mag-overnight sa opisina. Ayan tuloy, sabi naman ni Rex. Lihim ulit siyang na-guilty. Kung hindi sa pagsaselos niya, hindi magkakaganoon si Richilda. Siyempre, pag galing ng subtitling department, ibang level. Pero sir, ang macho ng dating nyo kanina ha? Imagine, kung dodobuhat pa kayo kay Richilda, nanunuksong sabi ni Amber. Nagkaingay ang mga ito sa pagtukso sa kanya kay Richilda. Gagawin ko yon sa kahit sino sa inyo. Talaga sir? Pag nangyari yun sa akin, bubuhatin mo rin na catch? Tuluyan na lumabas ang pagkabakla ni Amber. Medyo mabigat ka yata. Aalalahin na lang kita. Biro niya rito. Nagtawanan ng lahat. Sige, I'll go ahead. Titignan ko muna pasyente natin. Pasyente mo lang, idadami mo pa kami, sabi ni Frank na nasa likuran niya. Nakangisi na ito at hindi gaya kanina seryosong seryoso. Siniko niya ito. Idinilat ni Richilda ang mga mata. Hindi na niya namalaya na nakatulog pala siya. Madilim ng paligid. Kailangan na niyang bumalik sa cottage niya. Nakakahiya kay XP kung mananatili pa siya roon. Bumaba siya sa kama. Nagulat siya na may matapakas siyang matigas na bagay. Nang tignan niya iyon, ay nakita niya si XP sa sahig habang nakahiga sa makapal na carpet. Hilot-hilot nito na saktang braso. Marahil ay iyon ang natapakan niya. Boss X, anong ginagawa mo riyan? Bumangon ito at pinuksan ang ilaw. Humiga lang ako dito para bantayan ka. Hindi ko na malay nakatulog pala ako. Kumusta na pakiramdam mo? Maayos na. Nakatulog na ako kaya kahit anong game bukas, kayang-kaya ko na. Free day natin bukas. Hanggang ngayon lang ay nilaan para sa activities. Bukas ay buong araw na ninyong pwedeng gawin ang kahit ano maliban sa pag-inom. It's prohibited in this resort. Nadismaya siya. Natapos ang activities ng team building na hindi man lang siya gaano nakapag-participate. Sayang. Marami namang activities ang pwede mong gawin dito. You can have all the fun you want tomorrow. Sabagay, salamat ulit Boss X ha. Babalik na ako sa cottage ko. Dito ka na lang. Spare room naman to. Naku, nakakahiya. Sa cottage ko na lang ako. I insist. Anito sa tono hindi siya pwedeng kumontra pa. Nanahimik na lang siya. Sandali lang. Kukuha ko ng dinner natin. Hindi ka na nakapagmerienda kanina. Anito. Bago pa siya makatutol, ay nakalabas na ito ng silid. Napabuntong hininga na lang siya. Paano ba hindi mahuhulog ang loob niya rito kung ganoon napakamasikaso nito? Ilang sandali lang ay bumalik na ito na may kasamang isang boy. Dala nito isang tray na puno ng pagkain habang ang boy naman ay may dalang pitsa ng juice, baso, pinggan at kubyertos. Bigla siya nagutom sa dala nitong pagkain. Hamonado, sinigang na malaking sugpo, inihon na tilapia at chop suey. Umuusok pa ang kanin na nasa bandehado, mahiwa-hiwang hinog na mangga at pakwan na nasa isang bowl. Naalala niya ang huling kain niya ay lunch at hindi pa siya gaano nakakain dahil sa migraine niya. Nagpasalamat ito sa boy na lumabas iyon. Maraming salamat. Ikaw, kumain ka na ba? We can share. Marami naman ito. Alok niya rito habang nagsisimula na kumain. Sige lang, tapos na ako kanina pa. Kaunting oras lang. Midnight snack mo na yan. Midnight snack? 11:30 na ng gabi. Imporma nito na tila nahulaan na nasa isip niya. 11:30? Bulat na bulalas niya. Hindi siya makapaniwala na ganoon katagal siyang nakatulog. Malamang matagal na rin nakahiga sa carpet si XP. Bakit hindi mo ko ginising? Masarap ang tulog mo. I hate to wake you up. Kumain ka na. Kain ka ulit. Naku, siguradong masakit ng katawan mo ngayon. Huwag mo na intindihin yun. Damihan mong kain. Kanina pang walang laman tiyan mo.
Naku, Expedito Di Maano, tigilan mo na ang pagpapaka-thoughtful. Lalo ako nagkakagusto sa'yo, kahit mukha may sabit ka na, sabi niya sa isip. Mukha may magandang epekto rito ang bahanging Batangas, kaya magaan ang mood nito ngayon. Lalo tuloy itong gumwapo. Hindi niya tuloy napigil ang mapangiti. It's a good thing na nakakangiti ka na ulit. Nilunok muna niya kinakain bago nagsalita. Lagi naman ako nakangiti ah. Well, yes. There's something about your smile. It makes me... Hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Lumapit ito ng bahagya sa kama at pinakatitigan siya. Bumalis ang tibok ng puso niya. It makes you what? Lakas loob na tanong niya. Ngunit pagkatapos siyang titigan nito, pumuntong hininga ito ng tila nanghihinayang ito sa kung ano. Kapag kuwan nito tumayo na ito. Forget it. Sige na, tapusin mo ng pagkain mo. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka ulit. Lalabas na muna ako. Hayaan mo na lang dyan ang kinainan mo. Ipapakuha ko na lang sa boy mamaya. Anito. Hindi na nito hinintayang sumagot siya. Mabilis na ito lumabas ng silid. Naiwan siya raon natitigilan. Naguguluhan siya dito. Kung may asawa na ito o nobya, sigurado hindi ito magiging ganoon kaasikaso sa kanya. Kung wala naman, bakit para may pumipigil dito para tuloy maging malapit sa kanya? Isa ito malaking palaisipan para sa kanya. Nais din niyang mainit sa sarili dahil tuwing kaharap niya ito, para nakakalimutan niya ang lahat. Hindi naman siya nagkakaganoon kay Marvin. Tamil-mil na ipinagpapatuloy niya ang pagkain. Ma'am Richilda, naghihintay ng lunch date nyo. Tigilan nyo na muna yan at baka mainip ang kadate nyo. Maghanap ng ibang makakasabay mag-lunch. Mula sa pagtitig sa computer monitor, nilingon niya si Rex. Pinauna na niyang kumain ito kanina at siya muna ang nagtuloy ng sinking nito para madaling matapos ang mga ipapasa nilang trabaho. Hayaan mo siya maghanap. Wala na siya makikitang kagaya ko. Pagsakay niya sa biro nito, tanda pa niya ng araw na pumasok siya sa trabaho pagkagaling sa team building. Na makita niya sa XP ay sinalubong niya ito ng pinakamatamis na yata niyang ngiti. Bigla kasi niyang naalala ang ginawa nitong pag-aasikaso sa kanya noong mag-nosebleed siya. Akala nga niya ay hindi siya nito gagantihan ng ngiti at balik na naman ito sa forma na hitsura nito. Pero sa pagkagulat niya, ninitian din siya nito. Pagsapit ng lunch, niyaya siya nitong sabayan itong kumain. Pinilit din siya nito mag-file ng sick leave na umabot ng 2 araw. Sa loob ng mga araw na iyon, paminsan-minsan ay tinatawagan siya nito at kinukumusta. Minsan ay pumunta pa ito sa bahay nila na talagang ikinagulat niya. Naipakilala na niya ito sa mga magulang niya. Nang pumasok naman siya, naging ordinaryong senaryo na makita silang sabay mag-lunch o kaya'y umuwi. Kapag may deadline sila, matyaga ito naghihintay sa kanya para maihatid siya. Napakamaalalahanan nito sa kanya. Kapag sobrang abala siya sa trabaho, minsan ay ito pang namimilit sa kanya na mag-break muna. Ginagamit nito ang pagiging boss nito para mapasunod siya sa gusto nito. Hindi tuloy niya maiwasan lalong mahulog ang loob niya dito. Lihim nga lang siya nalulungkot dahil hindi niya alam kung saan siya nakalugar sa buhay nito. Kaibigan lang ba ang turing nito sa kanya? O higit pa roon, idagdag pang baka nga pamilyado na itong tao o may nobya na. Hindi na kasi niya nagawang itanong dito ang tungkol doon dahil naunahan na siya ng hiya. Pero napag-isip-isip din niya lately na kung may asawa na nga ito, bakit tila hindi alam ng lahat? Bakit wala sila nakikita pumupunta raong babae? Wala rin itong suot ng wedding ring. Higit sa lahat, hindi ito makikipaglapit sa kanya ng ganoon. Hindi ang tipo ni XP ang ganoong klase ng lalaki. Ma'am Richilda, kayo na ba? Tanong ni Rex na nakapagpabalik na atensyon niya dito. Ilang beses na yata siya nagtanong kung may relasyon na sila ni XP. Hindi nga. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Kasi, ma'am, ang sweet ninyo ni Sir XP. Ay nako, mga malisyoso lang kayo. Saka, imposible naman na makagustuhan ako ni Boss X. Kontra niya dito. Ma'am, alam nyo, lalaki rin ako. At alam ko kung paano tumingin ng isang lalaki nagmamahal. Ayaw na magpatalong, sabi ni Rex. Natawa siya. Bakit? Paano ba tumingin ng isang lalaki nagmamahal? Pagsakay niya sa sinabi nito. Gusto niya ng sample, ma'am? Sige nga, sample. Umupo ito sa katapat na silya at tinitigan siya. Wala itong kakurap-kurap. Kunwari naman
ay nakipag-eye contact siya dito pero natatawa siya. Hindi tulad kapag sa expert tumititig ng ganoon sa kanya. Natutureta siya. Isang malakas at tikim ang napatayo kay Rex. Napalingon siya sa pinto. Naburang ngiti niya na makita madilim na anyo ni XP. Kumain ka muna bago ka makipagtitigan dyan. Masungit na sabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay nawala na ito sa pintuan. Hala, lumabas ka na ma'am. Utang na loob ho. Magpapaliwanagan niyo sa sir. Ayaw ko mawala ng trabaho. Natatakot na sabi ni Rex. Sus, wala ka namang ginagawang masama. Relax ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Kakain na muna ako. Ikaw na magtuloy nito. Aniya at lumabas na. Dumaretso siya sa pantry nila. Mas gusto ni XP na doon kumain ng tanghalian kumpara sa sarili nitong opisina para makasabay siya. Well, iyan ang palagay niya. Nakita agad niya ito. Parang gusto na niyang umurong na makitang seryoso mukha nito. Pero huli na dahil nakita na siya nito. Boss X, anong lunch natin? Pinasigli niya ang boses niya. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito. Tahimik na binuksan nito ang lunchbox at itinulak iyon palapit sa kanya. Nanood sa ilong niya ang amoy ng sinigang. Kaiinit lang niyon sa microwave. Nagbabaon nito para sa kanilang dalawa. Minsan ay nahiya na siya kaya nag-effort siya magluto noon ng pritong langgunisa. Iyon din ang kauna-unahang pagsubok niya magluto. Hindi ka ba kakain? Tanong niya. Nung nagsisimula na siyang kumain ay hindi pa rin ito kumikibo. Nawala na ako ng gana. Matabang na sagot nito. Masama magpalipas ng gutom. Siya na ang naglagay ng kanin sa pinggan nito. Sige na Boss X, kumain ka na. Hindi ko kayang ubusin lahat ito. Masama pala magpalipas ng gutom. Bakit ngayon ka lang kakain? Kanina pa kita tinatawag. Parang batang maktol nito. Nagda-download pa kasi po ako ng 3 episodes na idadub para maaga makauwi ang lahat mamaya. Saka ako na muna nagtuloy ng syncing na ginagawa ni Rex. Supervisor ka at pwede mong iutos sa iba mga bagay na iyon. Bukas, sasama ka sa akin sa meeting. Anito, nadaig pa si Marcos na magdeklara ng martial law. Ni hindi man lang siya bigyan ng pagkakataong tumanggi. Boss, para namang hindi mo ko kilala. Hindi porke supervisor ako, utos na lang ako ng utos. Wala pa naman akong gagawin, kaya nagboluntaryo na ako na gumawa niyon. Maiba, bakit ako sasama sa meeting nyo? Kayo na rin ang nagsabi, supervisor ako, hindi secretary. Boss mo ako, kaya ako masusunod. Sasama ka sa akin bukas. Tuluyan na siyang nainis. Hindi dahil ayaw niya sumama, kundi sa paraan ng pagsasabi nito ngayon. Bakit parang init ng ulo mo ngayon? Kung alam ko lang nasusungitan mo lang ako habang kumakain, nauna ka na lang sana, sabi niya rito. Kung noon siguro, hindi siya magtatakang pagsabihin ito ng ganoon. Para ano? Para kayo ni Rex ang magsabay kumain? Kami ni Rex ang... Teka, si Rex bang pinagkakaganyan mo? Nandidilat ang mga mata ng tanong niya. Saka unti-unti siya nanunudyong mapangiti. Don't tell me, nagsiselos ka. Nakangising biro niya. Oo, nagsiselos ako. Ha? Gulat na sambit niya. Nagbibiro lang siya, hindi ba? Pasimpleng tumingin siya sa paligid. Mabuti na lang at sila lang ang nandoon at ang receptionist. Alam niyang narinig dito sa XP, pero patay mali siya ang drama nito na sige lang sa pagkain. Anong sabi mo? Tanong ulit niya. Para may nagmamarathon ng mga daga sa loob ng dibdib niya sa sobrang anticipation sa sasabihin nito. Wala, kumain ka na lang dyan. Masungit na sabi nito. May sinabi ka eh, hindi ako kakain hanggat hindi mo inuulit. Malakas ng loob na giit niya. Eh di wag kang kumain. Sino ba magugutom? Hindi naman ako. Anito. Sinimulan na nitong lantakan ng pagkain na para bang hindi siya inangilan nito kani-kanina lang. Grrr! Patience, Maria Richilda. Sabi mo, nagsiselos ka? Narinig mo naman pala. Bakit ipinapaulit mo pa? Sagot nito na hindi siya tinitingnan. Sungit. Bakit ka nagsiselos? Kumain ka na. Huwag mo akong utusan. Kakain ako kapag gusto ko. Supervisor ka lang at ako ang manager, kaya pwede kitang utusan. Now, eat. Wala na siya nagawa kundi ipagpatuloy ang pagkain. Tahimik na sinabayan niya itong kumain. Huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag mo na rin pag-initan si Rex. Wala naman kaming ginagawang masama.
Tinapos ko lang talaga ang pagda-download kaya hindi agad ako nakalabas. Sorry na, aniya, nang hindi matiis ang sobrang katahimikan. Iyon ang unang pagkakataon nagsabi siya ng sorry sa isang lalaki. Noong sila pa ni Marvin, mangingisay muna ito bago siya umaming may mali siya. Tiningnan siya nito, malambot ng ekspresyon nito. Sorry din. Isa nakakatunaw ng ngiti ang pinakawala nito. Natutulala na patango na lang siya. Nakakawala talaga sa sarili ngiti nito. Pinapatawad mo na ako? Paniniyak nito. Natawa siya. Oo nga, ngumiti ito ng maluwag. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain. So, hindi mo na ako gagawing sekretary bukas? Tanong niya. Natigil ito sa akmang pagsubo at nakakunot noong tinignan siya. Sasama ka pa rin. Outdoor shooting tayo bukas. Ang akala ko ba meeting? Alam niya may outdoor shooting sila para sa isang independent film na kumuha ng submission nila. Ito nangangasiwa na outdoor shoot nila at ng iba pang may kinalaman sa production services nila. Ang team lang niya humahawak ng post-production, editing, paglilinis ng mga scene cut at soundproofing, kaya hindi niya alam kung bakit kailangan siya nito roon. Nagbago ng isip ko, sa shooting ka na lang sumama, 5 AM ang call time. Susundin na lang kita sa inyo. Okay, you're the boss. Matagal-tagal na din siyang hindi sumama sa shooting. Ipagluto mo ko ng almusal ha? Sure, iyon lang pala. May request ka pa? Kaya mo magluto ng continental breakfast? Ang komplikado naman ng gusto mong almusal. Huwag na yun. Yung simple na lang, gaya ng specialty kong pritong langgonisa. Kita mo, tatanungin mo ako kung anong gusto ko. Ipipilit mo rin palang gusto mo. Ayaw mo, kunwari ay nandidilat na tanong niya. Ito naman, hindi na mabiro. Okay nang sunod, pritong longganisa, nakangising sabi nito. He, nalaman nito mula sa nanay niya na nakailan ng gunisa muna siya na nasunog bago niya na perpekto ang pagkakaprito niyon. Gaya ng sinabi kay Richilda ni XP na nagdaang araw, sinundo nga siya nito sa bahay nila at dumiretso sila sa Lipa, Batangas. Doon sa mismong resort kung saan sila nag-team building ang location ng shoot. Ang akala pa naman niya ay mag-e-enjoy siya ng araw na iyon, pero naimbyer na lang siya. Wala kasing ginawang artistang babae ng pelikula, kundi lingkisin na tagawin ang atensyon ng binata mula sa kanya. Do you know that it takes 43 muscles to frown and 17 muscles to smile? That means, kapag ipinagpatuloy mo pagsimangot mo dyan, mapapagod agad ang mga muscles mo at madali kang tatanda. Nakangiting biro ni XP sa kanya nang marahil ay napansin nito na nakasimangot siya. Wala akong pakialam. Bakit ka nandito? Bumalik ka na roon sa artista mo. Masungit na sabi niya. Something wrong? Something wrong? Exaggerated na pagagaya niya sa sinabi nito. Ex, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Maarting sabi ni Marcia, ang kinaiinisan niyang artista. Ayon sa isang staff, baguhan lang itong artista sa showbiz, pero matagal na itong gumaganap sa mga indie films. May itsura ito, chinita, maputi, at nakakainis mang aminin, sobrang sexy. Umasim ulit ang mukha niya nang tila walang sawang pumulupot ito sa binata. Halos dumikit na ang mayayamang dibdib nito sa braso ni XP. Ang landi talaga. Ako lang ang may karapatang tumawag sa kanya ng Boss X. Walang originality. You need something, Marcia? Accommodating na tanong dito ni XP na lalong ikinapuyos sa kalooban niya. Nothing. I was going to ask you to join me for lunch. Naipahanda ko na sa PA ang food natin. Malambing na sabi ni Marcia. Marcia, I'm sorry. Nakapangako kasi ako kay Richilda na sabay kami magla-lunch. If you want, you can join us. Gaya kanina na ipinakilala siya ni XP dito. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kulang na lang ay gamitin siya nito na magnifying glass at ipamukha sa kanyang pangit siya kumpara dito. Thank you na lang. Enjoy your lunch. Iyon lang at halos tumalsik ang balakang sa pag-imbay na umalis ito. Maarting tinawag nito ang isa sa PA nila. Enjoy your lunch? She mimicked. Binalingan niya sa XP. Oh, bakit hindi mo sundan ang babaeng iyon? Tutal, mukhang kaninang-kanina ka pa enjoy diyan. E di nawalan ka na lunch date kapag sinundan ko siya. At may balak kang sundan ng malanding babaeng iyon. Sige na, sumunod ka na sa kanya. Makakakain ako nang wala ka. Sa pagkagulat niya, natatawang niyakap siya nito. She could feel the heat emanating from his body. Nagsaselos ka ba?
Ngiti-ngiti tanong nito habang yakap-yakap pa rin siya nito. Huwag kang presuming. Pumiksi siya para makawala mula sa pagkakayakap nito. Pero lalo lang nito hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Bitiwan mo na ako. Huwag kang bigla na lang nangiyakap. Baka may kung anong mikrobyo pa na dumikit sa'yo mula sa Marcia na yun. Malipat pa sa akin. XP smiled playfully. I like that. Nagsiselos ka. He, huwag ka nang mainis. Siya naman dumidikit sa akin at hindi ako. Ayoko namang mapahiya siya dahil talent natin siya. I'm just being professional. Bakit X ang tawag niya sa'yo? Wala siyang originality. Hindi ko na kasalanan yun. Huwag ka na magselos. Saka alam mo namang hindi ako makakakain nang hindi ka kasabay. Kaya kahit anong yaya pang gawin niya sa akin, hindi ako sasama. Malambing na saad nito. Kapag ganoon ang tono nito, nawawala ng inis niya. Pero nagkunwari pa rin siya na iinis. Bakit hawak ko bang pinggan mo? Aniya na pinipigilan na lang ang pagngiti. No, but I can't eat without you. Anito na titig sa kanya. Para natunaw yata ang puso niya sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-iikot ng mundo. Dumako ang tingin nito sa mga labi niya. Unconsciously, she licked her lips. Nakita niya ang paglunok dito. She could almost hear her heartbeat as he lowered his head. Daddy! Naputol ang munting tinig na iyon ang mahika na bumabalot sa kanila. Mula sa kung saan ay sumulpot sa harapan nila ang isang cute na batang babae. Sa tansya niya ay nasa 3 taong gulang ito. Hanggang sa ma-realize niya na itong bata na sa larawan. Ito si Lilac na makalapit kay XP ay yumakap ito sa binti ng binata. Bagaman nagulat din sa XP ay natatawang kinarga nito ang bata. Hi baby, what brought you here? Sinong kasama mo ha? Humagikik ang bata ng pupugi nito na halik ni XP. Dada Frank and Mommy. Matataas sa sagot nito sa kama itinuro. Nandito ang mommy mo? Parang ayaw niya lumingon sa itinuro ng bata. Kung daddy nito si XP at naroon daw ang mommy nito, ibig sabihin ay totoong take ng binata. Tila, tinusok ng maliliit na karayom ang puso niya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Hi Richelda. XP, bati ni Frank sa kanila. Nang tingnan niya ito, ay nakita niya sa mga mata nito ang itinatagong guilt. O awa ba iyon? Inaalalayan nito ang isang mestisahing babae. Nakamahabang manggas ito na blouse at halatang maputla. Bagaman nakangiti ito, ay halatang may iniindang sakit ang babae. Kahawag nito si Lilac. Annalie, what the heck are you doing here? Halata ang pag-aalalang tanong na Expirito. Mabilis ibinaba nito si Lilac at lumapit kay Annalie. Relax, XP. Lumabas lang ako sandali para sumagap ng sariwang hangin. Mababaliw na ata ako sa loob ng kwarto ko. Isa pa, nalaman kasi ni Lilac na nandito ka, kaya sumugod patungo dito. Kahit pa, halika na, bumalik na tayo sa loob. Masyadong mainit dito. Baka kung mapaano ka. Frank, ikaw nang bahala kay Lilac. Walang lingong inalalayan nito si Annalie pabalik sa pinanggalingan nito at ni Frank. Habang siya, inaiwan na katulala roon. Nakalimutan na nito kasama siya nito. Niyang ipakilala man lang sa kanyang ina at anak nito bilang respeto ay hindi dito na ginawa. Pakiramdam niya, sa sabog ng isip niya sa sobrang dami na nais proseso niyon. Paano ni XP na may pagkalapit pa sa kanya, gayon nagawa may asawa na nga pala ito? Bakit wala man lang silang kaalam-alam sa opisina? Bakit ibinubuyo pa siya ni na Mabel at Frank kay XP? Gayong sigurado siyang alam ng mga ito na hindi na malaya ang lalaki. Bakit ngayon ang niya nakita ang babae? Higit sa lahat, bakit ang tanga-tanga niya na kahit may pag-aalinlangan na siya sa team building pa lang nila sa civil status nito, hindi pa rin niya ginawa ang lahat para pigilan ang sariling mahalin nito. Hey, are you crying? Halata nag-aalalang tanong ni Frank. Nakakunot ang noong sinulat niya ang pesky niya. Basa iyon. Hindi na niya namalayang umiiyak na pala siya. May asawa na pala si Boss X. Tanging sabi niya, hindi niya asawa si Annalie. Mabilis na napalingon siya rito. May munting pag-asang umusbong sa puso niya na agad din naglaho ng dugtungan nitong sinabi. She's his fiancé, and this is Lilac, Annalie's daughter. Right at that moment, she felt like Frank had hammered the last nail in her coffin. Parang sasabog ang dibdib niya at hindi siya makahinga.
Parang isang napakasamang panaginip na bigla nagkakatotoo. Kung kailan natagpuan na niya ang tunay na pagmamahal, saka naman nagbiro ang tadhana. Are you feeling okay? Dapat tinawagan mo ako. Kung gusto mo pala lumabas ng bahay, pwede naman kitang samahan. Kalalabas mo pala ng ospital. Hindi ka dapat nagpupunta sa kung saan-saan. At saka, nasaan ang nagbabantay kay Lilac? Sunod-sunod na sermon ni XP kay Annalie habang pinaiinom niya ito ng tubig. Kapag kuwan, ay inalalayan niya itong humiga. Pero bumangon din ito at sumandal sa headboard. XP, stop worrying about me. Alam ko may trabaho ka at hindi sa lahat ng oras ay pwede ka naming abalahin. I can be there anytime you want me to. Para ano pa at malapit na tayong ikasal. Biro niya, kahit para mapait bigkasin ang salitang iyon sa bibig niya. Hindi man niya aminin sa sarili. Mula na magkalapit sila ni Richilda, nagsimula siya mag-alinlangan sa desisyon niya magpakasal kay Annalie. Habang nakakasama niya si Richilda, lalong tumitindi ang pagnanais niya makasama pa ito. Noong pagkatapos ng team building, ipinangako niya sa sarili na pipilitin na niyang iwasan ito at magiging strictly professional na ang pakikitungo rito. Pero isang ngiti lang nito, lumipad na sa hangin na pangakong iyon. Kung noon ay masaya na siya makita lang ito, ngayon ay higit pa roon ang nais niya. Kanina, nais niyang tingnan ito nung dumating si Annalie, pero pinakapigilan niya ang sarili niya. Baka kapag nakita niya magandang mukha nito, tuloy na niya makalimutan ang mas mahalagang bagay na dapat niyang gawin, ang kanyang obligasyon kay Annalie. Hindi niya pwedeng sirain ang pangako niya kay Alden. Pakakasalan mo pa rin ako kahit malapit na akong mamatay, eh di maaga ka mabibiyudo niyan. Nakangiting sabi ni Annalie na parang wala lang dito ang sinabi. Don't say that. Sansala niya sa sinabi nito. Hindi ka pa mamamatay. Isipin mo ang anak mo. Nagkaroon ito ng kidney failure at mag-iisang taon nang sumasailalim sa dialysis. Matagal na niya itong kinukumbinse na magpa-kidney transplant, ngunit tumatanggi ito at mas pinili mag-peritoneal dialysis. May catheter na nakakabit sa abdomen nito. May sterile solution na may glucose inilalagay sa katawan nito. Noong una, kahit sa bahay ay naidadialysis ito, ngunit ngayon ay nagkaroon na ng komplikasyon ng ibang organs nito. Madalas na itong isugod sa ospital. Tuwing nangyayari iyon, ay parang pinipiga ang puso niya sa awa para dito at nakakaramdam siya ng matinding guilt. Kung hindi sa kanya, hindi lang sana sila ni Frank ang nakaalalay ngayon dito. Natanggap ko ng kapalaran ko, XP, at alam mong kaya lang ako na nanatiling lumalaban ay para kay Lilac. Gusto ko pang makasamang anak ko, kaya huwag matigas ang ulo mo. Ilang buwan na lang, may kakasal na tayo. Maalagaan ko na kayong dalawa. Ngumiti ito. Matagal mo na kaming inaalagaan. Kung nakikita ka lang ni Alden ngayon, matutuwa siya sa'yo. Ang layo na narating mo. Matured ka na mag-isip ngayon. Naikuyom niya ang kamay sa pagbanggit nito sa pangalan ni Alden. Muling binaha ng guilt ang dibdib niya. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Alden. May ama pa sana si Lilac. At itong umaalalay kay Annalie ngayon. Siya ang dahilan kung bakit wala na ito ngayon. Kung bakit isa na lang itong alaala. Inabot nito nakakayom na kamay niya at marahang hinaplos iyon. Patawarin mo ng sarili mo, XP. Kalimutan mo na ang nakaraan at piliting mabuhay sa kasalukuyan. Kung mauulit ang nangyari noon, alam kong sasagipin pa rin niya ang buhay mo. Naligtas nga ang buhay ko, nasira naman ang sayo, nakatiimbagang nasabi niya. Kahit mahigit 3 taon na nakalipas, nananatiling sariwang sugat na dinulot sa kanya ng nakaraan. Wild and reckless siya noon. Hindi siya seryoso sa buhay at walang ibang alam kundi ang magpakasaya. He was into extreme and dangerous sport. Kasali siya sa underground racing at street racing. Illegal iyon at napakadelikado dahil wala silang body protection at ang racetrack nila ay maluwang na kalsada sa kailaliman ng gabi. Mas delikadong daan, mas malaki ang pusta. Pero hindi niya habol ang pusta. Ang gusto lang niya ay manatiling kampiyon. Dala ng kanyang kayabangan, pinatuloy niya ang hamon ng isang drag racer na si Larry. Ang grupo nito, ang mahigpit na kalaban ng grupo nila
mula pa noong college. At dahil si Alden ang itinuturing nilang leader, nagpumilit itong lumaban kay Larry. Kahit dapat na siya dahil siya naman ang tumanggap ng hamon. Ayon dito, marumi maglaro si Larry, kaya nararapat lang na itong lumaban para sa pustahan. Hindi rin nito hahayaang siyang lumaban kay Larry. Tila premonition na nangyari ng gabing iyon. Ibinili nito sa kanya ang fiancé nitong si Annalie. Pinapangako siya nitong aalagaan at poprotektahan niyang dalaga sa abot na kanya makakaya kung sakaling may masamang mangyari dito. And that was the last time he saw him smiling and alive. Ang karerang iyon ay naging mitya ng buhay nito. Hindi mo ko mahal, XP, ani Annalie na nagpabalik ng diwa niya sa kasulukuyan. Mahal kita, Annalie. Mahal ko kayo ni Lilac. Umiling ito. Matagal bago mo ako nakumbinsi na magpakasal sa iyo. Pumayag ako noon na di magpakasal sa iyo para magkaroon ka ng legal na karapatan sa anak ko, para hindi siya magamit ng mga kamag-anak kong gahaman para makamkam ang naipundar ni Alden na minana ni Lilac. Pero ngayon, ibiniti nito ang mga salita. Ngumingiti ka na ulit, XP, and I'm already seeing the old Expedito. Masaya ako kapag kasama ko kayo ni Lilac. Sa kabila ng pamumutla nito, ay ngumiti ito ng pilya sa kanya. Ibang nakikita ko sa iyo ngayon at alam ko may kinalaman ang babaeng kasama mo kanina. Bakit hindi mo man lang ako ipinakilala sa kanya? Basta mo na lang ako inilayo. Hindi agad siya nakapagsalita. That's Richilda, supervisor sa multimedia company namin ni Frank. There's nothing going on between us. Isinama ko siya rito para may katulong ako sa pagsusupervise ng shooting. Wala naman akong sinasabi. Bakit defensive ka? Nanunuksong tanong nito. Hindi ako defensive. Akala mo lang yun. Sa kabila ng iniinda nitong sakit, larawan pa rin ito ng isang masayahing babae. Nang unang ipakilala ito ni Alden sa kanila bilang nobya, akala niya ay nagbibiro lang ang kaibigan nila. Neneng-nene pa kasi ang itsura nito noon at ganoon na lang kung impamper ni Alden. But they witnessed how Alden had loved her. Ito ang palambot sa astig nilang kaibigan. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang biglang pagniwi nito. Annalie, what's wrong? Nilapitan agad niya ito. Wala. Tawagin mo ng nurse ko. Kailangan na mapalitan ng solution. Strictly monitored ang pagpapapalit nito ng solution. Itinatala ng private nurse nito ang likido na kukuha sa katawan nito. Pati na rin ang isinasalin dito. Inalalayan muna niya mahiga ito bago tuluyang lumabas. Butel-butel ang pawas nito, patunay na matinding sakit na iniinda. Expedito, lumingon siya nang matawagin siya nito. Lagi kong hangad kung saan ka liligaya. Gusto kong matutuhan mong patawarin ang sarili mo. Nobody blames you and we will always love you. Puno ng sinseridad ang tinig nito. Salat man iyon sa pisikal na lakas, nakuha niya ang gusto nitong iparating. Napansin ni Richilda na mag-iisang linggo nang hindi pumapasok sa opisina si XP. Magmula na manggaling sila sa Batangas ay hindi pa ito pumapasok. Hindi mawaglit sa isip niya ang mga sinasabi sa kanya ni Frank, fiancé ni XP si Annalie. Nagdudulot ng sakit sa dibdib niya tuwing naiisip niya iyon, hanggang sa hindi na siya nakatiis. Pasimple nagtanong siya sa admin head nila kung bakit wala si XP. Ayon dito, naka-indefinite leave ang lalaki dahil may emergency. Hindi man niya aminin na may-miss niya ang closeness nila. Hindi niya maiwasang balik-balikan sa isip ang magagandang pinagsamahan nila. Masokista na yata siya hanggang sa pag-uwi, dala ay niyang lungkot. Anak, comedy pinapanood mo, pero lukot na lukot ang mukha mo. Puno sa kanya ng nanay niya habang nanonood siya. Alam niya maging ang pamilya niya ay nahahalata na matamlay siya nitong mga nakaraang araw. Kapag tinatanong siya nito, ay sinasabi na lang niya na pagod siya sa trabaho. Hindi effective ang pagdadeliver ng punchlines na kunwari ay angal niya at muling itinuon ang atensyon sa TV. Hindi effective. Abay, tignan mo nga yata ang tatay mo. Halos gumulong na sa kakatawa. Nang tignan nga niya ang kanyang ama, ay halos malaglag na ito sa kinauupuan sa katatawa. Paborito nila mag-anak si Eugene Domingo. Walang pelikula ito na pinalalampas nila. Maligaya silang lahat sa mga simpleng banat na komedyante.
Maria, ayos ka lang ba? Tanong ng tatay niya nang marahil ay mapansin ang itsura niya. Ito lang at ang nanay niya ang tumatawag sa kanya na Maria. Umiwas siya ng tingin. Opo naman, ano ba namang klaseng tanong yan? Paglolokohin mo pa kaming bata ka. Anong pinagkakaganyan mo? Tanong ulit ng tatay niya. Lalo siya naging uneasy. Kahit ano nga yatang pagsisinungaling ang gawin ng anak sa mga magulang, mararamdaman ng mga ito na may problema ang anak ng mga ito. Wala po talaga. Naku, tay, parang alam ko na. Pansin mo, wala nang service ang dalaga natin. Anang nanay niya. Naman, nay, ipinaalala mo pa. Aba, oo nga no. Break na kayo agad, anak. Tay, paano kami magbe-break? Hindi naman naging kami. At saka, kailan pa kayo naging si Boy Abunda, aber? Samantala noong nag-break kami ni Marvin, dadma lang kayo ni nanay. Maria, siguro naman sinasal mo ngayon, masasagot mong sarili mong tanong. Natahimik siya sa sinabi ng tatay niya. Pwede bang ma-inlove sa loob lang na maikling panahon? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng taong alam niya makakasagot sa mga tanong niya. Isang marahang tapik sa balikat na Mabel ang nagpalingon sa kanya. Sabi ni nanay, pangtalisari raw ang mood mo ngayon. Kaya mo ba ako tinawagan? Tanong ni Marvin sa kanya. Umupo ito sa kanugnog na upuan. She badly needed someone to talk to. Ito ang una niyang naisip. Matagal din niya hindi ito nakausap o nakatext man lang pagkatapos ng breakup nila. Naging abala kasi siya at ang puso niya sa pagiging masaya at alam niyang ganoon din ito. Matamang pinagmasdan niya ito. Nadagdagan ito na kaunting timbang na bumagi naman dito. May kakaibang kislap din ang mga mata nito. You look good, puri niya. And you look worse. Bigla itong natiligan. Oh no, is it about our breakup? Sira, huwag ka mag-alala. Hindi kita hahabulin. Mukha namang masaya ka. Well, I am. Alam mo, pwede mag-share. Biro niya. Kahit paano, ay nabawasan ang nararamdaman niyang lungkot nang dumating ito. Lalo niya napagtantong kailangan talaga niya na makakausap ng mga sandaling iyon. Mamaya na niyang sharing na yan. Nagpunta ako rito kasi sabi mo emergency. Tapos, nalaman ko kay nanay na hindi mo rumasakyan ngayon si Eugene Domingo. What's your problem, Richilda? Wala sa sariling niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sumigit ang lungkot sa kanya kasabay ng muling pagbaha ng mga alaala ni XP. Ang insidente sa Batangas, ang pagiging masaya nilang dalawa. Lahat, pagtatawanan mo lang ako kapag sinabi ko sa'yo. Kunwari, ay inambaan siya nito ng suntok. Patamaan kaya kita riyan ng isa. Bakit mo pa ako tinawagan? Gusto mo pa magpapilit? Mangako kang hindi mo ako pagtatawanan. Parang batang hiling niya. Pabirong itinaas nito ang kaliwang kamay, bagong kanan. Promise, huminga siya ng malalim. Tatanungin muna kita, paano mo malalaman kung in love ka o hindi? Hindi nangyari ang inaasahan niyang tawa mula rito. Sa halip, ay tiningnan siya nito na tila hindi makapaniwala na nagtatanong siya ng ganoon. Hindi mo nga ako pag nagtawanan, pero kung tignan mo naman ako, parang dalawang ulo ko. Kung hindi mo ako sasagutin, magkwento ka na lang ng tungkol sa development ng love life mo. Sorry, I just couldn't believe na itatanong mo sa akin ng mga ganyang bagay. I thought girls were more sensitive about love. Nang hindi siya sumagot, ay nagpatuloy ito. Parang slambok naman ang tanong mo. Anyway, hindi ko rin alam kung ano eksaktong sagot. Basta ang alam ko, mararamdaman mo iyon. Kapag inamin mo sa sarili mong in love ka, then all of the evidence will come out. Like, napapangiti ka niya sa simpleng bagay lang. Masaya ka kapag nakikita mo siya. Lalo na kapag humingiti siya sa'yo, napapansin mo kahit na maliliit na bagay tungkol sa kanya. Nasasaktan ka kapag nasasaktan siya. Nagsisimula ka na makaramdam ng selos kapag nakikita mo may kasama siyang iba. At higit sa lahat, may nararamdaman kang kakaibang kaba rito. Itinuro nitong sariling dibdib. Natahimik siya. Kung mayroon lang siyang checklist ng mga sinabi nito, malamang check na check ang lahat ng iyon dahil lahat ng sinabi nito nangyari na sa kanya. Marvin, obvious na in love ka. Napakamot ito sa ulo. Well, yes, you could say that. Teka nga muna, bakit mo ko tinatanong ng tungkol sa love? May kinalaman ba iyan sa boss mo?
na ayon kay nanay ay laging dumadalaw sa'yo? Hindi agad siya nakakibo. Pagkatapos bumuntong hininga, ay inilahad niya rito ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni XP mula sa simula. Inilabas din niya ang lahat ng sama ng loob niya at suliranin. After all, he was her best friend. Nang matapos siya sa pagkukwento, ay nanatili itong tahimik. So, untag niya. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Na may nararamdaman din siya sa'yo? O gusto mong sarili mong kumbinsihin na natural lang ang lahat na nangyayari? Napailing siya. Hindi ko alam. Nalilito ako na kayo kung pag-amin niya, inakbayan siya nito. Sa palagay ko, ikaw ang may problema. Mukhang hindi mo pa maamin sa sarili mo na natuto ka na magmahal ng totoo. Kapag naamin mo na yan sa sarili mo, magiging madali na para sa iyo ang lahat. Ang puso mo mismo ang magdidikta ng dapat mong gawin. Wala rin mangyayari kung buburuhin mo lang iyang nararamdaman mo. Sukat sa sinabi nito ay napaiyak siya. Humilig siya sa balikat nito at patuloy lang inilabas ang mga kinikimkim niyang emosyon. She never thought that loving a man could be that hard and heart-rending. Daig pa niya ang nagtrabaho ng buong maghapon dahil sa emotional drain. Marvin, thank you for being here. Sus, wala yun. Para namang hindi kita minahal kapag pinabayaan kita. At masaya akong hindi lang ako nakahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. I think you have it too. Just follow your heart, Richilda. Pagsapit ng Lunes, ay panibagong lakas ng loob ang baon ni Richilda para harapin si XP. Malaki ang naitulong na pag-uusap nila ni Marvin. Gusto niyang malinawan kung ano ba talaga siya sa buhay ni XP once and for all. Hindi pwedeng manahimik lang siya at manghula kung ano siya sa puso nito. Aaminin din niyang sabik na siyang makita ito. Pero unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang nararamdaman niyang excitement. Ilang oras na lang kasi at uwian na, pero wala pa rin ito. Maya-maya ay pumasok si Frank sa department nila. Tumango at ngumiti siya bilang pagbati dito. Richilda, uuwi ka ba agad mamaya? Tanong nito. Minsan lang din niya ito makita sa opisina. Mas madalas ding wala ito roon. Si Mabel naman ay pinahinto na muna ni Frank sa pagtatrabaho dahil bawal na rito ang mapuyat ng husto. Sana. Bakit? May ipapahabol kang trabaho? Ito rin ang pansamantala nag-takeover sa trabaho ni XP, kaya paminsan-minsan ay ito nagbibigay sa kanya ng mga PO na episodes nila. No, it's nothing about work. May isang kaibigan lang na gustong kumausap sa'yo. Pwede bang sumama ka sa akin mamaya? She silently hoped it was XP. Sure, nasaan ba siya? Alam niyang baka sa boses niya ang pagkasabik. Basta sumama ka na lang sa akin mamaya. Sa daan ko na lang ipapaliwanag ang lahat. May ginagawa ka pa ba? Tapos ko ng trabaho ko. Hinihintay ko na lang ang oras at pwede na tayong umalis. Good. Kung okay lang sa'yo, lumakad na tayo. Mabilisan siya nagligpit ng gamit. Saka sumama kay Frank sa sasakyan nito. Tahimik lang siya habang nagbabiyahe kahit kating-kating ang dila niya itanong dito kung sino katatagpuin nila. Maya-maya ay sinabi nitong si Annalie ang nais makipagkita sa kanya. Pahapyaw inilahad nito ang rason kung bakit pakakasalan ni XP ang babae. Richilda, I just want to thank you for agreeing to come with me. Gustuhin ko mang ipaliwanag sa iyo ang lahat, pero hindi akong dapat sumagot ng lahat ng mga tanong mo. Huwag kang mag-alala, mabait si Annalie. She's an angel. Inihinto nito ang sasakyan sa pamilyar na resort. Doon niya unang maramdaman ang matinding saya kasama si XP at ang unang heartbreak niya nang malaman niya may fiancé na ito. I know, sa palagay ko, kailangan ko na rin gawin to. Pinatay nito ang makina ng sasakyan at nauna nang umibes. Hindi na niya hinintay na ipagbukas siya nito ng pinto. Siya nang kusang umibes ng sasakyan. Tahimik nilang tinahak ang isang bahay malapit sa villa na tinuluyan niya noong dumugong ilong niya. Ayon kay Frank, hindi na gaano magandang lagay ni Annalie. Malala na raw ang kidney failure nito at naaapektuhan na ang ilang organs na malapit sa mga bato nito. Hiniling daw nito kay Frank na makausap siya. Sa kung anong dahilan ay hindi niya alam. Are you ready, Richilda? Mahinang tanong ni Frank sa kanya. Sinupil niya ang kabang nararamdaman. Tumango siya bilang sagot. Si XP, ang una niya nakita na mabuksan ang pinto ng silid. Kalong nito si Lilac.
Nakatunghay ang mga ito kay Annalie na nakaratay sa kama. Baka sa mukha nito ang pagod at puyat. Halata rin hindi ito nakapag-ahit ng ilang araw. Lumapit sila ni Frank kay Annalie. Tila noon lang nito napansin na naroroon na sila. Rochilda, sambit ni XP. May nabakas siyang pagkasabik at kislap sa mga mata nito, pero naglaho rin agad iyon, kaya duda siyang baka pinaglalaroan lang siya ng mga mata niya. Pagkatapos tapikin ni Frank sa balikat si XP, lumapit ito, nakapikat na si Annalie at bumulong dito. Marahil para ipaalam ang presensya niya. Unti-unting dumilat si Annalie. Ngumiti si Annalie na makita siya. Kapag kuwan ay bumaling ito kay XP. XP, iwan mo muna kami, mahinang sabi ni Annalie. May ilang tubo nakakabit sa katawan nito. May kalakihan din ang tiyan nito. Sanhi marahil ang dialysis na ginagawa rito. Ayon kay Frank, nagpilit itong umuwi na sa bahay pagkagaling sa ospital. Nanghina ang tuhod niya sa nakitang kalagayan nito. Annalie, what's the meaning of this? Nagtatakang tanong ni XP rito. Frank, ilabas mo muna sina XP at Lilac. Lilac baby, go to Dada Frank. I have to talk to Tita Richilda here. She's a friend of Mommy. Halata nag-aalinlangan si XP na iwan ito. Hindi niya napigil ang liham na masaktan. Mahal ni XP si Annalie. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa babae. Yes, Mommy. I love you, Mommy. Don't sleep yet, ha? Humihikbi ang sabi ni Lilac. Noon niya napansing namumula ang mga mata ng bata. Malamang nakagagaling lang nito sa pag-iyak. She couldn't imagine how hard it was for an innocent child to see her mother slowly dying. Bumaba ito mula sa kandungan ni XP at lumapit kay Frank. Kinarga ni Frank ang bata at nagpatiunan ng lumabas. Nanatiling nakatayo lang doon sa XP. Hindi na niya mabasa ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Nang tila matauhan ay humakbang ito palapit sa kanya. Ginagap nito ang kanang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Tila humihingi ito ng pangunawa sa kanya. One day, we'll talk. Anito, bago tahimik na umalis. Nabaling atensyon niya kay Annalie nang sumara na ang pinto. Sa kabila ng mga nakakabit sa katawan nito, ay nakuha pa nitong ngumiti ulit sa kanya na tila wala itong nararamdamang kirot dulot ng pinagdaraanan nito. She could feel her warm and kind-hearted spirit. Hi, have a seat. Itinuro nito ang silya malapit dito. Umupo siya. I'm Annalie. At yung bata kanina, si Lilac, is my baby. Pasensya ka na ha, kung kinasabot ko pa si Frank para lang madala ka rito. I hope you don't mind. Ngumiti siya bilang assurance na okay lang iyon sa kanya. Ayos lang. I presume na hindi ko na kailangan sabihin ang pangalan ko. Biro niya. Ang ganda-ganda ng anak mo. Yeah, she's an angel. Puno ng pagmamahal kung ilarawan nito ang anak. Nagtataka ka siguro kung bakit kita gustong makausap. Palihim niya na higit ang kanyang hininga. Nararamdaman niya may kinalaman iyon kay XP. Medyo, tungkol ba ito kay XP? Yes, sinasabi ko na nga ba? Naku, kung tungkol yon sa nakita mo noon nag-shooting kami rito, wala iyon. Mabait lang talaga si boss. Ngumiti ito. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Wala ka namang ginagawang masama. Ang totoo, masaya akong makita masaya sa XP. Sa totoo lang, sa loob ng mahigit 3 taon, ngayon ko lang siya nakita ngumiti ulit ng totoo. At iyon ay dahil sa'yo. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Hindi kita naintindihan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nabanggit na ba sa iyo ang tungkol kay Alden? Pahapyaw na inilahad ni Frank kanina ang tungkol sa pagkakaibigan nito, ni Alden at ni XP. Ayon dito, malaki ang naging impluwensya ni Alden kay XP sa kung ano ito ngayon. Maliban doon ay wala na. Hindi lahat. Magkakaibigan sina Alden, Frank at XP. Naipakilala pa lang ako ni Alden sa kanilang dalawa. Nakita ko agad ang matinding bond nila. Tila magkakabuhol na mga bituka ng tatlong yan. Nang maagang matuon ang tensyon ni Frank sa negosyo ng pamilya, ay lalo naging malapit sina Alden at XP sa isa't isa. Para nakababatang kapatid kong ituring ni Alden si XP. Sobrang protective siya rito. Alden fondly called him Expedito. Huminto ito sandali at pumikit na para may inaalala. Naaalala ko pa na si XP ang pinakamakulit sa kanilang tatlo. May kaangasang taglay pa nga iyang si XP. Napapangiti pang sabi nito. But after that night, I never saw him smile that way again.
According to Annalie, to protect XP, si Alden ang nakipagkarera para sa binata. Namatay si Alden nang banggain ng kalaban na sinasakyan nito at tumilapon iyon. From that moment on, XP blamed himself for Alden's death. Ipinagkatiwala ni Alden si Annalie kay XP. Matagal daw bago ng desisyon si Annalie na tanggapin sa buhay nito si XP. Sinabi rin ito sa kanya ang rason. Ilang beses na raw itong niyaya noon ni XP na magpakasal na mga ito, ngunit sa tuwing na ay tumatanggi si Annalie. Alam ko kasi hindi niya ako mahal at dalala ng obligasyon kaya gusto niya akong pakasalan. Ayaw ko matali siya sa isang kasal na hindi naman siya magiging maligaya. Nag-aalala ko para kay Lilac dahil baka gamitin siya ng mga kamag-anak ko para makuha ang mga naipundar ni Alden. Pero sa bandang huli ay naisip ko hindi ako dapat maging selfish kaya tinutulan ko makasal kami. Bukod pa sa mamamatay na rin ako. Alam ko naman na anong man ang mangyari, hindi niya pababayaan si Lilac. Wala na rin kasi ako mga magulang na pwedeng tumingin sa anak ko. Ayoko ipaubaya siya sa mga kamag-anak ko. Pagtatapos ni Annalie, napakalaking revelasyon ang nalaman niya. Dahil doon, mas minahal niya ang binata. Hindi na mahalaga sa kanya kung kanino niya nalaman ng lahat. Naiintindihan niya ito. Nang matapos ito sa pagkukwento, ay namayaning katahimikan sa pagitan nila. Bakit mo sinasabi mga ito sa akin? Tanong niya kapagkuhan. Dahil alam ko hindi kikilos ng kusa si XP para sa pansarili niyang kaligayahan. Mas pipiliin niyang mahalin ka sa malayo kaysa sirain ang pangako niya kay Alden. Mahal niya ako? Gulat na tanong niya, sabay turo sa sarili. Nakangiting tumango ito. Wala siyang bukang bibig, kundi ikaw, mula na magtrabaho ka sa department niya. Pero, fiancé ka niya. Hindi yata maaatin ng konsensya niya na iwan ito ng binata ng dahil lang sa kanya. Bilang pagtanaw ng utang na loob at pag-ako ng responsibilidad na namatay na kaibigan, ay ipinangako nitong aalagaan si Annalie na noon pala ay nagdadalang tao na kay Lilac. Kung kinakailangan lumayo siya ay gagawin niya para hindi masaktan si Annalie. Kahit ngayon lang niya ito nakilala, ay alam niya mabuting tao ito, kaya karapatan nito maging masaya. Umiling ito. Matagal na ako nakikipagkalas sa kanya. Ilang beses ko nang ipinaliwanag ang rason ko, pero hindi siya nakikinig. Ayoko matuloy ang kasal ni Richilda. Gusto ko siyang lumigaya. Isa pa, malapit na ako, ma'am. Huwag mong sabihin yan. Maiting natutol niya sa sasabihin ito. Pagak natawa lang ang isinukli nito sa kanya. Matagal ko nang tanggap na hindi na ako magtatagal. The only reason why I'm trying to be strong is for my daughter Lilac. Ayoko pa siyang iwan, pero hindi na rin ako nag-aalala para sa kanya. Nandiyan naman ang mga kaibigan ni Alden to take care of my precious daughter. I know that XP and Frank will do their best to protect her. Nang mawala si Alden, ay si Lilac ang naging lakas ko. Para may bumara sa lalamunan niya, her heart went out to her. Nalulungkot siya para dito. Halata ang matinding pagmamahal nito para kay Alden. At sa tingin niya, ay ganoon din katinding pagmamahal ni Alden para dito. Sayang, at huli na nang malaman nito na nagbungang pagmamahalan nito at ni Alden. Nang isilang si Lilac, ay na-diagnose naman ito na may sakit sa bato at malala na iyon. Hindi biro mahigit 2 taong pakikipaglaban nito sa naturang sakit. Pero sa kabila niyon, isang matatag at walang bahid ng hinanakit na babae ang nakikita niya sa katauhan nito. Hindi mo ba mahal sa XP? O minahal man lang? Naisipan niyang itanong dito. Wala ko ibang minahal kundi si Alden. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong siya lang ang lalaking mamahalin ko habang nabubuhay ako. I was so devastated when he died, but I had to accept it. As for XP, gaya ni Alden, I only saw him as my younger brother. Siya ang nag-aalaga sa nagtatanggol sa akin at sa mga sakim at mapang-api kong kamag-anak. Si Lilac tan talaga ang rason kung bakit napapayag ako ni XP na makipagrelasyon sa kanya at tanggapin nung unang proposal niya. Nag-aalala kasi ako noon na kapag dumating ng oras ko, ay sapilitang kunin ng mga kamag-anak kong anak ko para sa lahat na naiwan ni Alden. Pero na-realize ko na ngayon kung anong tamang gawin. Bakit hindi mo nalang ipaunawa ulit sa kanya ang katwiran mo? Richilda, don't you see the point? Bago pa nito madugtungan iyon, ay napangiwi ito. Mabilis na dinaluhan niya ito. Akmang tatawagin na niya sina Frank at XP, pero pinigilan siya nito. Don't worry, kaya ko pa. Mamayang mo na sila tawagin.
Gaya ng sinabi ko kanina, masyado matigas ang ulo ng isang iyon at magpupumilit pa rin iyon na tuparin ang mga binitawang pangako kay Alden. Kahit ako na mismo tumatanggi sa sobrang guilt na nararamdaman niya, hindi na siya nakikinig sa akin at kay Frank. What I want you to do is kung maaari, ikaw na magtapat sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Bakit ako? Saka, hindi ko naman siya mahal. Aniya, sabay iwas ang tingin dito. She smiled knowingly. Babae rin ako, Richilda. Hindi mo pwede ikaila sa akin na mahal mo rin siya. So please, ikaw na una magsabi sa kanya na mahal mo siya. Baka sakaling mapabago mo ang isip niya. I'm setting him free through you. Gusto ko maging masaya kayo. Dahil masaya ako sa kabila ng nangyayaring ito sa akin. Dala ng matinding emosyon ay niyakap niya ito. Tuloy-tuloy na nagpataka ng mga luha niya. Napakabuti talaga nitong tao. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Annalie. You've given me so much na dapat ay ako nagbibigay sa'yo. Pero ako, ngayon na nga lang tayo nagkakilala, wala pa akong ginawa kundi umiyak sa harap mo. Natatawang sabi niya nang maingat ako malas siya rito. Pinahid din ito ang luha gamit ang kamay na may dextrose. It's nothing. Just promise to love Lilac kapag ikinasal na kayo ni XP. Huwag niyo siyang pababayaan. I promise. But please be strong. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Gagaling ka pa. Have faith in God. Yan nga ang tagal natin nag-uusap. Pero kere mo pa rin. Biro niya. Ngumisi ito. I know, kung hindi man ibigay ng Diyos na gumaling ako, masaya akong aalis sa mundo. Alam ko nagampanan ko naman ng maayos ang papel ko dito sa mundo. Naging masaya ako sa piling ni Alden bago siya namatay. That alone makes my life worth living for. At kung papipiliin ulit ako ng tatahaking landas, itong landas pa rin na ito ang paulit-ulit kong pipiliin. Alam kong ganoon din si Alden. Kung mabubuhay ulit siya at kakailangan ulit niyang ibuwis ang buhay niya para kay XP, gagawin niya. Can I join you for a moment? Bahagyang napapitlag si Richilda nang marinig niya ang tinig ni XP. Ilang sandali pa sila nagkwentuhan ni Annalie bago ito sinabihan ng private nurse nito na kailangan na nito magpahinga. Ipinilit itong doon siya magpalipas ng gabi. Pinaunlakan niya ito. Ipinaukupan nito sa kanyang guest room na malapit lang sa silid nito. Inutusan din itong isang katiwala na bigyan siya ng ipapalit na damit. Tahimik na umupo lang si XP, so upo ang katabi ng sa kanya. He said nothing and just looked at her. Kasalukuyan siya nagpapaantok, kaya siya naroon, pero kahit anong gawin niya ay hindi siya dalawin ng antok. Napakarami niyang iniisip. Iba ng suot nito. Halatang bagong ahit din ito, pero bakas pa rin ang panlalalim ng mga mata nito. Gayunpaman, hindi iyon nakabawa sa kagupuhan nito. They both cherished the silence between them as if their hearts were the ones having the conversation. Nang tila hindi ito nakatiis, ay kinabig siya nito mula sa kanyang upuan para yakapin ito. Tatayo sana siya upang umiwas, ngunit lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya na tila ayaw na siyang pakawalan. Nakaramdam siya ng seguridad sa yakap nito. Hindi na rin siya nakatiis. Gumanti siya ng yakap dito. Pakiramdam niya ay napakatagal na ng panahon na hindi niya ito nakita. Hinayaan niyan tangi ang tibok ng mga puso nila mag-usap. Matagal din sila sa ganoong posisyon hanggang sa maramdaman niya ang pagyugyug ng mga balikat nito. She felt him kiss her hair and then he whispered, "I've missed you so much. God, it feels like years. I missed you too." Walang gatol na sagot niya. Wala nang rason para itago pa niya ang nararamdaman niya para dito. Mahal niya ito sa puso, isip at kaluluwa. Without hesitation, she was willing to love this man until her last breath. Tulad ng pagmamahal ni Annalie kay Alden, nang kumalas siya sa yakap nito, ay nakita niyang basa ng mga luha ang pisngi nito. Pinunasan nito ang pisngi niya. She didn't know she was crying. Mula na makilala niya ito, naging emosyonal na siya. The past 2 weeks became a roller coaster of emotions for her. Tila may sariling isip ang kanyang kamay at umangat din iyon para ang mga pisngi naman nito ang tuyuin niya ng mga luha. She cupped his face and stared at him lovingly. This time, wala na siyang itatago. Lahat ng pagmamahal na mayroon siya para dito ay malinaw na makikita nito sa mga mata niya.
Gusto niyang damayin ito sa kung ano mang sakit na pinagdaraanan nito. Gusto niya iparamdam dito na hindi ito nag-iisa, na naroon lang siya para tulungan itong patawarin ang sarili nito. Gusto niya malaman nitong nandoon lang siya sa tabi nito ano man ang mangyari. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Kahit mahirap, gagawin ko. Wika niya ng buong pagmamahal. Simple lang ang nais kong gawin mo para sa akin. Ano yun? Just smile for me. Sapat na iyon para makaya ko ang lahat. Napangiti siya sa sinabi nito. Higit pa roon ang gusto mo. Dati, hindi ko alam kung anong tuwing na kahulugan ng pagmamahal. Ni wala akong ideya kung paano ma-inlove ng totoo. Akala ko, sapat nang wala akong alalahanin at sakit sa dibdib kapag pumasok ako sa isang relasyon para masabi kong magiging masaya ako. Even Mabel said that my relationship with Marvin was nothing but platonic. Na makipaghiwalay ako kay Marvin at hindi man ako nasaktan, napaisip ako, mukhang tama nga yata si Mabel. And then, every time I looked at you, ibang napakiramdam ko. Malayo iyon sa nararamdaman ko para kay Marvin. Unconsciously, hindi ko namamalay na huhulog na pala ako sa'yo. Maligaya ako tuwing magkasama tayo at sa mga mumunting bagay na ginagawa mo para sa akin. At ngayon sa harap mo, saksi ang langit. Buong puso kong inaamin na mahal kita. I love you, Expedito de Maano. Bago pa ito makahuma, siya nang kusang humalik dito. Laman ng halik na iyon ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito. She felt him respond to her with equal fire and passion. Na maghiwalay saglit ang mga labi nila, ay tinitigan ulit siya nito at saka ito na umangkin sa mga labi niya. It felt like eternity when their lips parted. Mabining hinaplos nito mga labi niya, pagkatapos ay hinalikan siya sa noo nito. Mahal din kita, Richilda. Mahal na mahal, higit pa sa inaakala mo. Believe it or not, minahal na kita noong una pa lang kitang nakita. In the middle of silence, I heard the fast beating of my heart. I just knew right at that moment, when I laid my eyes on you, I would never be the same again. Napangiti siya sa sinabi nito. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso niya. He cupped her face in his hands. Tuwing ngingiti ka, pakiramdam ko, nagliliwanag ang mundo ko, nawawala mga ulap. Nakakalimutan ko na malungkot ako at may iniindang sakit mula sa nakaraan. Your smile saved me from destruction. Your smile saved me from losing myself. You bring back the happiness in me. Kaya naman sapat ng ngiti mo para mapaligaya ko. Tama si Annalie. It's time na palayain ko ng sarili ko mula sa nakaraan. I have to find my happiness. Ibig bang sabihin yan? Pinatatawad mo ng sarili mo? Oo, dapat. Matagal na. Dapat naisip ko noon pa na hindi na naisin ni Alden na habang buhay kong dalhin sa dibdib ko ang pagkamatay niya. Mahal niya ako bilang kaibigan, kaya niya ginawa iyon. Alam din niya kung nakagpalit kami ng pwesto, ganoon din gagawin ko para sa kanya. Salamat sa iyo. Kung hindi kita nakilala, patuloy ko lulunurin ang sarili ko sa pagsisisi sa lahat na nangyari. Sinabi na sa akin ni Annalie na alam mo ng lahat. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Anghel siya, XP. If only I could do something for her. Hindi siya napagod na ipaunawa sa akin ang lahat-lahat. Kung hindi rin dahil sa kanya, ay hindi pa ako matatauhan sa mga bagay-bagay. Siya ang kupito nating dalawa. At dahil dyan, binitawan siya nito at biglang lumuhod sa harap niya. Ginagap nito ang kamay niya. Plano ko mag-propose pagkagaling ko sana rito. Pero naunahan na ako ni Annalie at tinalakan na niya rito. Kaya hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Will you marry me, Maria Richilda? Hindi ko na kayang palagpasin pang oportunidad ni pagsagawan sa buong mundo na mahal kita. Wala man akong hawak na sisi ngayon, buong puso kong iniaalay ang sarili ko sa iyo. Sunod-sunod na nagpataka ng mga luha niya, bunsod ng matinding kaligayahan. Yes, Boss X, minarkahan mo na ng X ang puso ko eh. Wala na akong kawala sa iyo. Ang lalim ng pagkakamarka, hindi na mabubura. Biro niya. Natatawang tumayo ito at niyakap siya. Halos hindi na siya makahinga sa higpit ng pagkakayakap nito, pero wala siyang reklamo. Kahit madurog ang mga buto niya, okay lang. Nang muli magtagpo ang mga mata nila, ay siniil ulit ito ng halik ang mga labi niya.
Nanlambot ang mga tuhod niya sa matinding sensasyong dulot ng halik nito. Napakapit siya sa mga braso nito upang hindi siya bumagsak. Mainit, pero puno ng pagsuyong paraan ng paghalik nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang kalakip na pagmamahal niyon. Pareho sila naghahabol ng hininga na maghiwalay. Alam mo, pwede na yata tayo maging record holder sa Guinness. Bilyang wika niya, kumunot ang noo nito. Para saan? For having the shortest courtship ever. Hindi ka na nga nanligaw, tapos ngayon, pumayag na akong pakasal sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Maang na napatingin siya dito. Bawat araw kaya na magkasama tayo, nililigawan kita. Kita mo naman, matyaga akong iniluluto ang tanghalian mo. I prepared it especially for you. Sa mga munting ginagawa ko sa'yo, paniligaw na iyon. I love you so much, Maria Richilda. More than you'll ever know. I'm sorry kung muntik na kitang pakawalan. Sorry kung nasaktan muna kita bago ko na-realize na hindi ko kaya mawala ka. Halos matuno ang puso niya sa kasiyahan. And I love you too, with all of my heart and soul. Masayang pinagmasdan na Richilda ang 3 taong gulang na anak. Kalaro nito ang kapatid na si Lilac at ang 5 taong gulang na anak ni Mabel na si Kit. Legally adopted na nila si Lilac at tumatayong ate sa dalawa. Sa edad na magwa-8 taon, lalo nakakahawig nito ang yumaong ina. Pagkatapos sa proposal ni XP, ay hindi agad sila nagpakasal. They focused their attention on more important things like taking care of Annalie and Lilac. May 2 buwan pang nakipaglaban si Annalie sa sakit bago tuluyang bumigay ang katawan nito. Saksi sila sa kung tila paano nagkaroon ito ng panibagong lakas pagkatapos silang mag-usap. Masakit ang pagkawala nito bagaman alam nilang masaya na ito dahil kapiling na nito ang mahal na si Alden. Sa harap ng puntod nito at ni Alden, ay magkasama sila nangako ni XP na hindi nila pababayaan si Lilac. Sa puntong iyon, ay kaakibat na siya na binata sa responsibilidad. Mula sa likuran, ay may humalik sa kanya at agad na nasundan iyon ng pagkayakap sa kanyang baywang. Ang bilis ng paglaki ni Anna, no? Parang hinihipan ng paglalakihan nila. They named their firstborn baby girl after Annalie, si Maria Annalie. Sus, ang sabihin mo, tumatanda ka na, she teased. Hindi gusto mo, patunayan ko pa si mamaya Bilyong sabi nito. Kinarot niya ito sa tagiliran, natatawang umiwas ito. Don't you think kailangan na nakasunod ni Anna? Naghahanap na rin ng baby brother si Lilac. Pilyo itong kumindat sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan ng punong tainga niya. She felt her face flush sa gusto nitong ipahiwatig. What do you think, sweetheart? Let's see about that later. Pwede naman natin gawa ng paraan yan. Ganting to Johnny Yarito at mabilis na hinalikan nito. Hey lovebirds, dito nga kayo. Naiinggit itong si Mabel dyan sa ginagawa nyo. Mamaya niyan, mapaagang pag-uwi namin. Nag-enjoy pa si Kit sa pakikipaglaro. Kansyaw ni Frank. Magkatabi ang mga asawa habang nakatingin na kamasid sa mga bata. Every 2 weeks ay ginagawa nilang get-together na iyon in memory of Alden and Annalie. Hoy Frank, wag mo ipasa sa akin na naiisip mo. Hirit naman esposa nito. Pilya nitong kinurot ang lalaki. Wala nagawa sa XP kundi ang pakawalan siya. Pero bago sila makalayo, ay biglang hinila nito ang magkahugpong nilang mga kamay dahilan upang mapatigil siya sa paglalakad. Oh, bakit? Nakibit-balikat muna ito bago parang schoolboy nang ngumiti. Will you smile for me? Kahit ilang libong beses na yata nitong ginagawa iyon sa loob ng 5 taon, ay hindi pa rin niya maiwasang kiligin tuwing sinasabi nito iyon. Araw-araw ay pinararamdaman nito kung gaano siya kanito kamahal. Buong puso ibinigay niya ang pinakamatamis niyang ngiti para dito. Okay, lika na, buo ng araw ko. I love you. And I love you too, Boss X, she answered wholeheartedly. Then she walked with him. Mga ka-felisidad, marami pong salamat sa pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kaya naman, abangan ang susunod na mga kwento. God bless. Ingat!